Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39 hanggang 45. At sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang mga kasabihan ni Hesukristo na para bang mga patalinghaga. At totoo naman, ang Ebanghelyong ito ay nagsasalita patungkol sa ating buhay, pananampalataya at sa ating buhay espiritual. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Hesukristo na sa bunga makikilala ang puno. May kasabihan na nakakakita ang tao ayon sa laman ng kanyang puso. O kung ano ang laman ng kalooban ng isang tao, ganoon niya nakikita ang kanyang buhay. Kaya nga, kung madilim ang kalooban o ang puso ng isang tao, madilim din ang tingin niya sa mundo. Kung magulo ang puso ng isang tao, magulo rin ang tingin niya sa kanyang buhay. Kaya sabi ni Hesukristo, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. Kaya nga, sinasabi ni Hesukristo na walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matinik na halamanan o ng ubas sa mga dawag. Ang ibig sabihin, kung masama ang kalooban ng isang tao, masama rin ang nakikita niya sa lahat. Kaya nga, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, ito ay binigyang liwanag ni Hesukristo. Sabi niya, bakit mo ba pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo muna pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti, sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. At ito nga ang sinasabi ng Ebanghelyo. Dahil nga sa kadiliman ng puso ng isang tao, hindi niya nakikita ang kanyang sariling kamalian, kahinaan, at mga kasalanan. Ngunit nakikita niya ito sa iba, na kahit pa nga napakaliit lang ng nagawa ng kapwa ay nagiging malaki. Sapagkat bulag siya sa kanyang kalooban, bulag siya sa kanyang puso. Kaya inuulit natin, kung madilim ang kalooban, ay walang makikita ang tao. Kung masama ang kalooban, ang makikita niya lang ay ang masamang nangyayari sa kanyang kapwa, at hindi niya makikita ang mabubuti sa iba. Hindi niya rin makikita ang mabubuting nangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya rin makikita na may mabuti pa pala sa daigdig na ating ginagalawan. Kaya nga ang isang taong nasa kadiliman, may madilim na kalooban, may maruming puso, ay walang nakikitang tama. At palagi niyang binibigyang diin at pinapalaki ang maliliit na kamalian. Kaya nga, sinimulan ni Hesukristo ang Ebanghelyong ito sa isang talinghaga. Sabi niya, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag. Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Kaya nga ang isang taong nasa kadiliman, walang nakikita kung hindi ang kasalanan ng kanyang kapwa, ay isang bulag. Kaya nga hindi niya maaaring gabayan ang kanyang kapwa sapagkat sila ay parehas na mahuhulog sa hukay. Kaya nga, sabi ni Hesukristo, kung akala mo ikaw ay nasa tama, kung akala mo ikaw ay mabuti at malinis, kung inaakala mo na ikaw
ay mas banal kaysa sa iba, ikaw ay nabubulagan. Ikaw ay nasa dilim sapagkat may trosong nakaharang sa iyong mga mata. O maaari nating sabihin may balakid na tumatakip sa iyong damdamin, kalooban at puso, kaya wala kang makita sa iyong sarili at ang tinitignan mo lamang ay iyong kapwa. Kaya nga sinasabi ni Jesus, kailangan nating maging alagad muna bago tayo magturo. At ang mga alagad ni Jesucristo ay unti-unting dinala sa liwanag. Unti-unting ginamot sa kanilang mga kahinaan, kamalian at kasalanan. Unti-unting binigyan ng liwanag sa kanilang kalooban. Kaya nga unti-unti silang luminis at wala na silang lakas para husgahan ang ibang marurumi sapagkat nakakita na sila ay galing din doon sa kadiliman, galing din sila doon sa kamalian. No, kaya nga may isang kwento na napakaganda na maaari nating ilapat sa ebanghelyong ito. Mayroon daw isang mag-asawa at ang lalaki, ang kanyang hanap buhay ay maglakbay sa iba't ibang lugar upang magtinda, maghanap ng mga kliyente, maghanap ng mga taong tatangkilik sa kanyang paninda. Kaya nga, palipat-lipat siya ng tahanan kasama ang kanyang asawa. Napunta raw sila sa isang lugar at dahil ang asawang babae ay pagod na sa ganoong buhay, pagod na sa nangyayari sa palipat-lipat na palagiang kanilang ginagawa sa patuloy at walang humpay na paglalakbay, ang babae ay punong-puno na ng pagrereklamo sa kanyang puso. Hinuhusgahan niya na ang kanyang asawa at hindi niya na maunawaan ang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya daw nung dumating sila sa isang lugar, sumilip siya sa bintana at nakita niya na napakarumi ng paligid. Napakadilim, malungkot, at may mga sinampay na damit na ginawa ng isang kapitbahay at nakita niya na ang mga damit ay napakarumi. Kaya nga sinabi niya sa kanyang asawang lalaki, napakapangit ng lugar na ito. Malungkot ang paligid, marumi silang lahat. Ang ating kapitbahay ay hindi nga marunong maglaba. Tignan mo, ang kanilang damit, ang kanilang nilabhan ay marumi pa rin. At buong maghapon na nagrereklamo at nanghuhusga ang asawang babae. Pagsapit ng sumunod na araw, umaga, muli siyang sumilip sa kanyang paligid at nakita niyang napakaganda na ng paligid, luntian ng mga dahon, ang mga puno, makukulay ang mga bulaklak. At nakita niya uli ang kanyang kapitbahay na nagsasampay. At nakita niyang napakalinis ng mga nilabhan. Kaya sinabi niya sa kanyang asawa, natuto na silang maglinis. Maganda na ang paligid. Ang ating kapitbahay ay natuto ng maglaba, malinis na ang kanyang nilabhan. Sumagot ang asawang lalaki, hangal. Nilinis ko ang ating bintana. Kaya nakikita mo na ngayon ang kagandahan ng paligid at ang kabutihan ng ating kapwa. At ito ang sinasabi sa atin ng ebanghelyong ito. Ang isang alagad na sumusunod sa ating Panginoon, kay Hesukristo, ay unti-unting nililinis sa loob. Unti-unting binibigyan ng liwanag upang totoo makikita na natin hindi ang kamalian, kahinaan ng ating kapwa o ng ating paligid, kundi ang mga mabubuting nangyayari. Kaya nga hindi na natin sasabihin na may puwing sila, sapagkat natanggal na ang troso na nakaharang sa ating mga mata. Binuksan na ng Diyos ang mata ng pananampalataya sa ating puso dahil sa kanyang pag-ibig at pagliligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.